Magandang araw po sa iyo, Sir Neb, at sa mga kapasta. Ako po si David, taga Blumentritt. Itong isi-share kong kwento sa inyo ay karanasan ko noong night shift pa ako sa trabaho. Medyo matagal na rin nangyari, 2018 yata or 2019. Nakalimutan ko na yung eksaktong date pero hindi ko makalimutan yung nangyari. Naglalakad ako noon pa uwi sa Mayriles. Hating gabi na. Natigilan ako sa paglalakad kasi natanaw ko yung magbabalot. Kilala ko yun sa mukha pero hindi sa pangalan. May 4 na kalalakihang humarang sa kanya. Napatago ako sa likod ng malaking drum ng tubig sa gilid ng isang bahay. Baka kasi madamay ako. Hindi pa naman ako marunong makipagbasag ulo. 19 pa lang yata ako nun. Dahil hindi naman kalayuan yung kinapupwestuhan ko sa kanila, kaya dinig ko yung usapan nila. Sabi nung magbabalot, ayaw daw niya ng gulo. Sabi naman nung isa sa 4 na lalaki, pwede namang hindi magkagulo kung ibibigay lang niya ng tahimik yung kita niya. Tumanggi yung magbabalot. Ang sabi, kailangan daw niya yung perang yon dahil may sakit yung anak niya. Pinagtawanan lang siya ng mga lalaki. Tapos lumipad agad yung kamay nung isa sa mukha niya. Naawa ako doon sa balot vendor, Sir Neb. Tumiklop agad yung kamao ko. Parang gusto ko na siyang tulungan. Kaya lang nagdadalawang isip talaga ako. Kasi ang lalaki ng katawan ng 4. Tapos 2 lang kami at patpatin pa ako. Yung balot vendor matanda na. Siguro nasa 50 o 60 years old. Hindi ako mapakali sa kinapupwestuhan ko, Sir Neb. Natatakot ako para doon sa balot vendor. Hindi ko kasi alam kung paano ko siyang matutulungan. Nag-iisip ako. Naghahanap ako sa paligid ng pwede kong ipanlaban. Wala akong makita na kahit ano. Kahit kahoy o bato, wala. Puro basura lang ang nasa paligid ko. Sobrang kinakabahan talaga ako nun. Pasilip-silip ako sa kanila. Nanlalaki yung mga mata ko. Nakikita kong tinatamaan yung matanda. Sinisikmuraan pa. Naisip ko mas maganda siguro kung tatawag na lang ako ng tanod. Kailangan ko lang makaalis doon para makahingi ng tulong. Ganun na nga yung ginawa ko, Sir Neb. Patayo na ako sa pinagtataguan ko pero bigla akong natigilan nung marinig ko yung sigaw ng isa sa mga lalaki. Nahuli nila ako. Napalunok ako, Sir Neb. Patay na. Yari na ako nito. Hindi na ako makahakbang. Pero naisip ko kung magpapahabol ako sa kanila, at least mapupunta yung atensyon nila sa akin. Baka mailigtas ko pa yung magbabalot. Ang kaso, isa lang yung papalapit sa akin. Kaya kaysa tumakbo, pinili ko na lang na makipagsuntukan na lang din. Nagkatinginan pa kami ng balot vendor. Grabe yung pawis ko. First time ko talaga na makasapak nun. Nakita kong kumunot yung noo nung magbabalot. Tapos nagulat na lang ako, Sir Neb, sa sunod na nangyari. Sunod-sunod na flying kick ang pinatama ng vendor sa mga kalaban. Para akong nanonood ng pelikula. Natulala na lang ako, Sir Neb. Yung pawis ko, pakiramdam ko umurong. Nabuhayan talaga ako ng loob. Kinarati niya yung mga ungas na yun. Ang galing. Hanggang isa-isa silang nagtakbuhan palayo. Nilapitan ko yung magbabalot. Sabi ko, marunong naman pala siyang lumaban. Bakit pa siya nagpabugbog? Hanggat maaari daw kasi. Hanggat kaya niya, ayaw talaga niyang makipagbasag ulo. Kung di lang daw ako nadamay, hahayaan niyang mabugbog siya. Hanggat hindi pa daw naaagaw sa kanya yung basket ng balot, ay hindi raw siya lalaban. Ayaw niyang makapanakit ng tao. Sumaludo talaga ako doon sa magbabalot na yon, Sir Neb. Pero ewan ko kung nasaan na siya ngayon. Hindi ko na siya nakikita na nagtitinda sa lugar namin. Sana lang hindi siya binalikan ng mga lalaki.